Magandang gabi mga boss, MC Roquac. I-share ko lang sa inyo at review natin itong trigger mechanism na ginagamit ko. So halos ganito naman yung common na na design ng trigger mechanism ng mga hammer type na PCP natin. Pero ito yung isang to gawa to ni Gio ng Iloilo. Kaya medyo malayo yung pinanggalingan nito kasi dito ako sa Bataan. Yun din siya, match trigger. Pero itong nga pala to, itong tawag dito, trigger blade, nasira na yung dati niya. Kaya ito, ginawa ko lang to, itong blade na to. Gawa din sa aluminum. Tsagaan ko lang kasain para magawa ko itong blade na to. At ito itong function niya. Ito itong mechanism niya. Ayan. Ayan din. At putok. Pero ito may siya, may adjustment dito sa loob, dito sa ibabaw. Ito para to sa kasi 2-stage yung trigger na to. Habang niluluwagan mo tong set screw na to, humahaba yung stage niya. Pakita ko sa inyo yung stages niya. Iwasan ko lang wag sumalyo itong Ayan, may may first stage na. Nakikita nyo. Ayan Saka pa lang second stage, saka pa lang siya puputok. Ang isang comment ko rito sa design ni Gio ng Iloilo. Itong sa niya, ito sa adjustment ng sa adjustment ng stage. Pagka sumobrang taas niya, papaul na tong napapaul yung adjustment ng set screw doon sa receiver, kaya tutukod na to. Kaya hindi mo siya mai-adjust ng ganito kahaba yung second stage. Hindi mo siya pwedeng adjust ng ganito. Maganda sana to kung ganitong setting. Mahaba yung first stage bago pa lang puputok yung second. Ayan. Medyo mahaba yung wigo kung tawagin ng iba ng mga matatanda o play. Ayan. Bago pa lang yung second stage. Kung ayaw mo naman ng may stage, gusto mong putok agad, parang yung mga nasa ordinaryong ganito, sasarado mo to ng todo. At yun, wala na siyang stage. Sobra hindi mag-i-engage yung yung trigger. Ayan. Wala na stage yan. Baga, pag kalabit mo, yun, soft lang naman. Na siya, putok na siya. So yun, pag okay na yung tono ko, kinukuha to para hindi ako mawala sa tono pagka 5.5 yung height ng yung tono ko ngayon. So ayan, 5.5. Bago, pwede ko siya tanggalin, ibabalik ko siya sa huling tono ko. Yan, common naman, may set screw sa ilalim para sa adjustment ng spring, tension. At ito na nga, ito nalaglag na isang pin. Yung pin ng swing At ito nga pala, mag-upgrade ko na lang tong spring na to. Ang original spring na nakakabit sa kanya, ito ko na rin sa inyo. Ito yung mga coil spring na ganito. Pero sukat niya ganun din, 8mm to by 40. So yun dapat yung gagamitin dito ang tawag nga pala sa mga spring na ganito, yung mga dikulay, mold spring o die spring yung tawag dito. Ito nga pala mga mold spring na to, binibili ko to sa online. 40 pesos, 50 pesos, ganun. Mahal na yung 90 pesos sa piraso.
Ito yung last na ginamit ko. Okay naman. Okay naman din siya. Ngayon, ginaya ko tong height nito para siyang 40mm at para yung 8mm tong taba. Ang naging problema, tong inside diameter nito, itong loob, malaki, 5mm. Ngayon itong mga die spring, mod spring, yung 8mm na taba, yung inside niya 4mm lang. Kaya ang nangyari, hindi siya kasya dito sa sa seat ng ng spring. Kaya ang ginawa ko, inasa ko pa yung seat ko hanggang 4mm para yan, may pasok ko siya. Bigyan ko kaya ng konting isipin. Imagine niyo itong niyo, nakakabit yung spring sa loob. Sinalagyan niyo ng tension, di ba? Pag ito nabuntis, pag nabuntis yung ganyan, ka-adjust yun ng matigas, itong tiyan ng buntis, nagrarab dito sa loob ng ng bahay niya. Magkakaroon na inconsistency itong putok nyo. Kung pwedeng magkakaiba ng magkakaiba-iba yung output ng velocity dahil nga nagrarab itong tiyan ng spring dito sa lalo pag kinumpras mo spring, bumubuntis na gano'n, babanggayin siya dito sa naloko na. Pero iba naman, may mga guide sa loob. Ayan, may mga tong seat nila, itong seat dito sa ilalim, yung adjacent, meron siyang guide na nakaganon. Para tong spring, pag may binibigyan ng tension, hindi na bubuntis. May guide siya. Mas maganda yung ganon. Pati ito nga palang tube na to, chine-check ko rin to. Chinek ko rin yung loob nito. Kasi dalawang klase ng pipe Yung isa welded, yung isa seamless. Ibig sabihin seamless, wala siyang dugtong. Kadalasan sa maliliit na tube, mga welded. Kaya silipin yung loob, baka may magaspang din sa loob. Magkakaskas din yung spring doon. Ipolish yun na rin para mas maganda, wala kayong isipin. Ito, pinapalis ko rin itong ulo nito. Pinalis ko rin to. Ito pinaka-ulo ng ng spring. Kasi nga, ito, nakaganyan siya dyan. Bumobomba to dito. So, ito nasa loob, parang piston. Kung may sabit-sabit siya, hindi rin smooth yung galawan. Kaya, yun. Kaya pinalis ko rin to para, para sigurado wala sabit, smooth lahat ng galawan niya. Ayun. Itong sa loob nito nga pala, ito yung set screw. Ito yung original na nakakabit sa kanya, itong maliit na set screw na to. At pinalitan ko siya. Ang reason being, napansin ko, medyo may alog. Ang nangyayari nito, pag ginagamit yung unit ko, nagugulat na lang ako minsan, mahina na itong mahina na yung output. Yung pala ito, kapuputok dahil may alog na konti yung itong thread. Lumuluwag siya, kaya nag-iiba yung output. So, sabi ko, ito pa yung isang nakikita kong na ito, nakatuntong to sa ilalim. Pag pina-adjust ko siyang ganon, pinipihit, may tendency yung spring. So, kahit sabihin mo ito yung spring, lalo ito mga ganito spring, hindi flat yung mga ilalim. May tendency na nagsasayaw siya rito pagka nagsasayaw yung spring dito sa Kaya naisip ko palitan to ng pointed. Kaya binili ko to. Ito yung pointed na to. Wrong move. Kasi hindi ko muna sinukat yung itong thread sa loob. Basta binili ko lang. Ito M10 yata to. Sabi ko okay na to. Yun, wrong move yun. Kasi iba pala yung thread na ginagamit ni Sir na gumawa dito. Hindi pala siya metric. English yung ginamit. Sa halip na M8 o M10 o M12. Ang ginamit niya 316. Kaya
Kaso, maganda sana to pointed oh. Halos may guide na yung spring pag siyang paglalaroan sa ilalim. At yun may just pitin mo na pitin, naka-center pa rin yung puwit doon sa ilalim. Kaso hindi nga pwede sa akin to, yun lang. Kaya naghanap ako ng mas malaki. Ito, na na 316 at pwede nga to. So yun pa rin yung problema. Ayan, napakadali niya thread, napakasmooth niya. Kasi nga, may play. Normal yun sa mga ganitong English system na coarse thread. Kung tawagin, malalaking thread. Ayan. May play, laki ng play. Ang mangyayari to, luluwag din. Kaya para masolusyonan tong problemang to, nilalagyan ko ng teflon. At nilagyan ko ng teflon. Yan. Pagka may teflon siya, okay na. Yan. Wala nang play. Wala na siyang play. At hindi na rin gumagalaw. Ito rin yung technique na to yung ginawa ko dun sa likod ng swing. Natatanggal yung lock nut. Kung ano nung ginawa ko, dinagdagan ko washer, babawasan ko washer. Nabanggit sa akin ni Olin. Yung Manchester niya gumagalaw din. Lagyan doon yung teflon na wala na. So, yun. Isang paraan para mawala tong galawan na hindi mo inaasahan. Itong pin na to, nawala na rin ako nito. So, nung sinukat ko yung isang pin, nakita ko 3mm. Kaya itong itong bulb stem ko na nabili, mahaba. Kaya yung pinagputulan ng bulb stem, tinatabi ko. At siyang ginagamit ko sakaling yan, mapuputulan ako mawawalan ako ng pin para dito sa hammer ko. Prone nga kasi mawala kasi nalalaglag. Ayun, may magagamit pa ako yung pinagputulan ng mga bulb pin ko. Ayan, okay na tong natin. Balik na siya sa dating adjustment niya at kakapuli siya. Ayan. At yun pa rin nga yung stage ng trigger niya bago pa lang puputok. So yun. Ito yung trigger na pinagawa ko sa Negros na okay naman. Pakita ko na sa inyo yung cocking mechanism niya. Ayan, pag kinak ko, ayan, sabit. At ito yung stage niya. Kapitin ko ng konti. Ayun, kung makikita nyo yung yung play ng sear. Ayun, ang first stage. Bago pa lang siya puputok. So yun lang. Gandun tayo mga boss. Paalam.